Ay, magandang umaga o magandang gabi. Depende kung nasaan kayo ngayon, no? Anong time zone kayo. Dito sa Pilipinas, gabi ngayon. So, may nag-message sa atin, no? Nagtatanong, pwede daw ba i-carry yung TS2? Okay? So, alam nyo, sa mga pistol kasi, nasa sa inyo yun. Sariling preference yun at saka sa capability nyo to carry. Ibig sabihin, ano ba yung capability nyo na magdala ng baril or yung capacity nyo, di ba? Kaya nyo ba magdala ng malaki? Kaya nyo ba magdala ng mabigat? So, depende yun. Like for example ako, dati nung nagsimula ako mag-carry, full size na single stock, 1911. Napakalaki, napakabigat. Pero di ba, a few years ago, ay hindi ko na kaya, nabibigatan na ako. Okay? Pero noon nga, noong mga younger years, nakapag-carry pa ako ng high cap na caliber 40. No? Tapos yung magazine ko noon, tinwick ko, 20 rounds. So, naalala ko yun nung may nagtanong sa akin. So ngayon ito, titimbangin natin to para makita nyo kung gaano ba kabigat ang TS2. Okay? So yan yung ating timbangan, digital, no? Okay. So yan, no? Ganyang kabigat ang TS2. Okay, sa akin pala TS2 orange. Siguro yung hindi bull barrel version ng TS2, mas magang ng konti. Pero tignan nyo naman. That's 1.66 kilos. Okay? Tapos, yun nga, medyo mas magang siguro ng konti kasi yung orange merong thumb rest. Yung ibang TS2 models, walang thumb rest, tapos hindi sila bull barrel. Okay? And this is loaded, ha? Loaded ito. Okay? Loaded yan. 20 rounds, 9mm pa to, ha? Hindi ito yung caliber 40. Ayan, no? Loaded yan, ha? Yung magazine with full load, 20 rounds. Alright? So, ganyan kabigat. Pag walang magazine, yan yung bigat niya. Okay? Pagka may magazine, tapos may 20 rounds ka, more or less, ganyan yung timbang niya. Tapos plus 1 round pa, siyempre kung naka-chamber ka, no? Okay, so kung akong tatanungin mo, kung kaya mo i-carry yung ganito kabigat, may mga holster na available naman. Kaya lang siyempre, tatanggalin mo itong thumb rest para magkasya sa inside waistband holster. O kaya para sa bag, no? Magkasya doon sa mga bag. Kasi pagka meron ito, sasabit at sasabit. So, sariling preference pa rin. Okay? Ayan. So, para may comparison, titimbangin din natin. Anong difference niya? Halimbawa, G17. Alright? Itong G17, chamber loaded yan, ha? At saka meron kang 17 rounds. So, total of 18 rounds sa kalagay. So, pag yan ang carry mo, ganito kabigat yung G17. Di ba? 930 grams lang. Wala pa 1 kilo. Compared mo, dito. 'Di ba? So, may difference ka ngayon na halos 800 grams. Okay? So, kung araw-araw mong bitbit yan, tapos lagi kang nasa labas talaga, dala mo yung bag mo, medyo mabigat yan. 'Di ba? Kaya ako din nung ginawa ko ito, nag-shift ako from 1911 na pang carry papunta diyan sa Glock. Malaking ginhawa. Not unless kung magkikerry ka, tas lagi lang naman nasa kotse, o kaya madalas ka sa opisina, tas kumbaga bit-bit mo lang yung baril mo pag nagda-drive ka, minsan mo lang siya talagang dalhin sa bag mo, pagkakakain ka, or whatsoever, okay lang yun. Pero kung lagi mong bit-bit, naranasan ko yun dati, na halimbawa yung buong araw na masyal kami, bit-bit mo, tapos yung 19 all steel, naku, ang hirap. Pero of course, sabi ko nga, sarili, preference nyo yun sa kapasidad nyo na magdala pa ng mabigat na bagay, no? Alright? So, I hope nakatulong ako para I hope nasagot ko yung tanong, no? Nung nagtanong na ito, in fact, marami nagtanong kung pwede carry. Kasi masarap gamitin yung TS2, di ba? So, kung pang-carry mo, kung naipuputok mo na maganda sa range, definitely you can use it to protect yourself. Kumbaga magagawa niya yung trabaho niya na mas maayos. Pero yun nga lang, mabigat siya. Alright? Yun lang mga tol, sandali lang to. Nagkaroon lang ako ng konting oras
I hope nakatulong. Next time ulit.